I do believe that na sa panahong ito ay merong revival na ginagawa ang Panginoon. Ibig sabihin, merong natatanging pagkilos ang Diyos sa ating, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Especially in our church, there is a revival that God is taking, ginagawa niya, no? To our ministry. At some of you are asking me for a message, paano niyo tuturuan ang inyong mga cell group. At ako po ay natutuwa dahil nakikita ko yung ginagawa ng Panginoon. Not only in our family, but also in our church, in our cell group or life group members. Some of you are nagpo-post pa kayo ng mga pictures, may ginagawa ang Panginoon. At hindi lamang po ito hanggang doon. Let us patuloy po nating sundan at gawin yung pinapagawa ng Espiritu ng Diyos sa atin. Merong bagong bagay. May message is about yung mga bagong diskarte at estratehiya. Okay? So, happy birthday din po kay Daniel. Birthday niya ngayon. Ayan. Si Daniel. Ayan. Kayo po inimbitado lahat siya ipag-pray. Ipag-pray natin si Daniel. Na siya ay lalong palusugin at maging normal na kanyang BP. Siya ho ay alam nyo, alam ang BP mo, Daniel, yung mga araw-araw, 4 na daw taon, 5 na taon na 100, 80 over 100. Imagine ha, ay kung ako yun, ay tiwarik na ako doon. Pero ngayon naman po ay napababa na 140 over 90, pababa na, may gamot na siyang ginagamit. So doon po sa iba na nakararanas ng ganong klase ng hypertension, huwag niyo pong isipin na ito'y normal lang sa inyo at okay ang pakiramdam. Hindi po yun normal, kailangan po niyo mailagay sa normal. Kahit po ano pang inyong nararamdaman, mailagay po natin doon sa normal. Kasi yun po ay mapanganib sa kalusugan natin. Hindi man tayo may stroke, mahihirapan ang ating kidney. Malapot ang dugo. So, isang araw, baka magka-problema yung kidney. So, salamat sa Panginoon na laman natin. Ako rin po ay high blood, but kontrolado na ngayon for so many years. Okay, tayo po ay nakasali na sa maraming klase ng labanan. Marito sports, paligsahan sa eskwelahan, o namang uri ng labanan. At mari yung iba naman ay yung tinatawag na labanan ng buhay, hindi lamang yung hamon, kundi maaaring kayo naliligaw na meron kang karibal. No? Siyempre, kailangan mong galingan para kayo manalo. No? Kung ang kasama mo ay nagbibigay ng bulaklak na gumamela, ay kailangan mas magandang iyo. Galatsuchi. Parang Pamplores de Mayo lang yata yun. So, nakaranas tayo ng iba-ibang labanan. Maaring tayo bata pa, o estudyante, o hanggang ngayon, o iba naman ay patuloy pa rin sumasali ito sa mga tinatawag na natural na paligsahan, hindi lang paligsahan ng buhay. Sports, laro, ano pa ba. Lalo na ngayon sa ibang kabataan, yung ML, hanggang ngayon, nag-ML pa rin. So, paligsahan pa rin yan. Meron kailangan ng teamwork, meron namang solong labanan. At karaniwan sa mga laro na ating nilalaro, lalo na yung nasa sa ating mga cellphone, yung ang tunay mong kalaban ay ang iyong sarili. Yan. Kina-challenge mo yung sarili, paano ka from another level makapunta sa ibang level. At yun din strategy. Wala namang isang laro o labanan na basta ka lang maglalaro. Laging estratehiya. Kahit yan ay chess, dama, o basketball, lagi pa rin merong tinatawag na play game o yung tinatawag gameplay. Meron kang larong gagawin o estratehiya o mga pamamaraan. Paano mo makamit ang tagumpay kahit pa ito ay ang kalaban mo ay ang sarili mong ang gusto mong i-break ay ang sarili mong record. No? Marami tayong mga karanasan din naman sa buhay, mga suliraning problema na talagang napakahirap na ating naranasan. At minsan, merong madali nating nalulusutan kaya mahirap. At minsan merong mahirap. No? Minsan nga, hindi mo alam paano mo lulusutan. Minsan iisip na lang natin, tinulungan ako ng Diyos. Kaya nanalangin ka, ay hindi, bakit nalusutan? Siyempre, biyaya yan ng Panginoon. At sa iba naman, usapan naman ito sa mga date, meron namang tinatawag na
yung katyagaan sa paghihintay. Siguro, kung meron kang naalaala, kahit yung nasa sa Zoom natin, nung panahon kayo ay nagdi-date pa, ngayon naman, hindi na makapag-date ang mga tao, no? Sa messenger na lang, chat na lang. Bawal nga dumalaw. No? Bawal nga, lalo kung galing sa malayo. No? Hindi mo alam, lalo kung marami pang cases ng COVID sa kanilang lugar. Pero tayo, may karanasan tayo yung may katagpo, ito'y ka-date, ito'y anuman transaksyon. At naranasan din natin nalilate. Hindi lamang tayo, minsan yung ating ka-date o katagpo. At tayo ay hindi natin alam kung tayo ba'y handang maghintay pa ulit, kung tayo dati naghintay. At meron naman talagang hindi na nakapaghintay. Umuwi na. No? Naalala ko yung aming family devotion. Anong gagawin mo para mawala ang iyong inip kung ang iyong ka-date o katagpo ay hindi agad dumarating? Ang bilis ng sagot ng isa kong anak. Hindi ako uuwi na nang hindi mainip. Hindi nga mainip, umuwi na eh. No? So, siyempre, yung iba naman, gumagawa ng paraan, talagang gusto niyang makatagpo. Okay. Dito sa unang Kronika, chapter 14, verse 13 to 17. Ito po yung ating passage na ating babasahin. Muling nilusob ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim. Kaya muling nagtanong si David sa Diyos at sumagot ang Diyos sa kanya, huwag niyo agad silang salahayin, palibutan niyo muna at saka nyo sila salahayin malapit sa puno ng balsamo. Kung di ako nagkakamali, ito yung punong balsamo. Ito yung ginagamit din sa tinawag ng punong balsamo. Ginagamit pang yung balsamo. Kapag narinig ninyo na parang may nagmamartsang mga sundalo sa itaas ng puno ng balsamo, sumalaay kayo agad dahil iyon ang palatandaan na pinangunahan ko kayo sa pagsalaay sa mga Filisteo. So, ibig sabihin, sinabi ng Diyos sa kanila, huwag muna kayong lumusob. Hintayin nyo muna yung palatandaan. Ang palatandaan, may magmamartsang parang mga sundalo doon sa itaas ng puno ng balsamo. At yun ang hudyat na pwede nyo nang salahayin ang mga Filisteo. Kaya sinunod ni David ang iniutos sa kanya ng Diyos. At pinatay nila ang mga Filisteo mula sa Gibeon hanggang sa Gezer. Kaya naging tanyag si David kahit saan. Remember, naging tanyag si David kahit saan. At ginawa ng Panginoon na katakutan siya ng lahat ng bansa. Not only to the nation of Philistine o sa mga mamamayang Filisteo, lahat ng nakapaligid kay David. Lahat ng kalaban ni David, kinatakutan siya. Dahil ibang klase, sinasamahan siya ng Diyos. Pero hindi si David, kung ating babasahin, hindi siya yung taong lusob ng lusob. No? Hindi yung, sinasamahan ako ng Diyos. No? Meron isang strategy. No? Ganon din sa atin, buhay. No? Hindi dahil sa kasama natin ng Diyos, sige ka lang na sige. Ang Diyos nagbibigay ng estratehiya. May pamamaraan. No? Katulad na lang kay Jesus, nung siya magkakatawang tao. Sabi ng, okay, magkakataong tao ang Diyos sa katauhan ni Jesus. Siya ang Diyos. Pero hindi siya basta nalaglag sa lupa. May estratehiya. Anong estratehiya ng Panginoon? Abay, papanganak siya ng isang birhen. No? At syempre, para maging makatotohanan ang kapanganakan, kailangan merong tatay. Bagamat tinukuban si Maria ng birhen. Pero anong estratehiya ng Diyos? Kailangan may kilalaning tatay. Ang totoo, aalis na nga nun si Joseph. Dahil, pero mo, alam nyo, sa isang magkasintahan na at ikakasal na malaman mo na buntis na isang asawa, isang malaking kahiyan sa kanilang bansa. Kaya handa na niyang iwanan. Pero, nakinig sila sa Panginoon. May estratehiyang binigay ang Diyos. Hindi. Ikaw ang hikilalaning ama, si Maria ang hikilalaning ina. Pakakasalan mo siya at ito ay papangalan nyo. So, sinunod nila yung strategy ng Panginoon. So, sa anumang bagay na pinapagawa ng Diyos, hindi basta sugod ng sugod, merong estratehiya. No? Si David ay isang hindi pangkaraniwang mandirigma. Yes, he's an ordinary man, pero paano siya nakagawa ng mga hindi ordinaryong bagay? No? Nakikipaglaban siya. Pero ang totoo, may nakikipaglaban para kay David.
So dapat, yun ang isang bagay na makita natin. Sa anumang ating pakikibaka sa buhay, kung ang Diyos ay kasama natin, dapat hintayin natin na ang Diyos ang mamuna. No? Because our battle belongs to the Lord. No? Kung tayo ay patuloy na sumusunod at naniniwala na may ginagawa ang Panginoon sa panahon na ito, tandaan natin, this battle, this revival, this move, ito ay move ng Panginoon, hindi ito atin. So that's why we need to wait upon God and let us wait for His strategy na ibibigay sa atin. Hindi pag naisip mo, yes, mari sinabi siya yung Diyos, ganito, padadamihin ko ang maraming maliligtas sa panahon na ito. Pero hindi sabihin, sige ng sige. Let us wait. Ang Diyos magbibigay ng estrategiya sa atin. And I know God will give us, may binibigay na ang Panginoon, at ito ay nagiging epektibo ngayon. So, by using our digital platform, virtual, no? Yan ngayon ang isa sa pinakakailangan natin. Kaya nga, lagi ko pong sinasabi, mula dito sa ating mga members, sa ating mga manggagawa, na mag-invest tayo sa internet, no? Kung kayo ay naka-data lang o gumagamit lang na mahinang klase ng gadget, palakasin natin kung mayroong service provider sa ating area at may kakayanan tayo magpakabit. Huwag tayo manghinayang. Magkano lang naman isang buwan, hindi pa lumalampas ng 1,500. No? Kaysa lagi mong ilo-load, no? Maging malakas pa. Hindi lamang ito magagamit natin. Every Sunday, malaking instrumento ito to propagate or paano natin i-reach out ang ating community, ang ating mga kaibigan. At ang maganda sa panahon na ito, hindi limitado ang lugar. Kahit nasa ibang bansa. Hindi lang kapitbahay mo. At hindi ka kinakailangan laging umalis ng bahay. No? No? Natutul lang. And people are hungry. Ang mga tao ay uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Maraming taong nadidepress, maraming taong minsan hindi na alam kung masusulingan, pero yung maliit na bagay, no, na akala natin maliit na ipinalalangin mo, bigyan mo ng kalakasan, sinare mo ang kalakasan mula sa Diyos, nakapag-abot ka kahit maliit na bagay, na may kasamang tunay na pagmamahal mula sa Panginoon, yun ay natitreasure nila. Hindi katulad nung una, nung lahat ay malaya, may kaarawan, kahit paregalo mo ng mamahalin, matutuwa. Mamahaling cellphone, matutuwa. Pero after a few days, few weeks, few years, pag naluma na yung binigay mo, hindi na rin masyadong naalaala, no? Siyempre. Pero sa panahon ito, mabigyan mo lamang ng isang tray na itlog, aba, ay napalaking bagay sa isang pamilya. Kasi, alam niyo ngayon, ang kailangan ng tao yung pangailangan tutugon. At ang pangailangan ng tao hindi lamang ang kanyang sigmura. May pangailangan emosyonal at spiritual ang mga tao. At ang makapagpupuno lamang doon ay ang Panginoon. At sinong gagamitin ng Diyos? Ikaw at ako. Amen? Amen. Hallelujah. So let us pray, let us ask God. And God will give us a strategy. Remember. Siya may natatanging paraan si David upang magtagumpay siya sa anumang labanan na kanyang kinakaharap. Katunayan nga, kinatakutan siya. At ito'y ginawa ng Panginoon. So gagawin ito ng Diyos sa panahon natin ngayon. There will be a revival in our land. No? There will be a revival in this church. Not just in this church. No? Kundi sa ating lugar, sa ating pamilya. This is the time na maliligtas ang ating mga sambahayan, ang ating mga kaibigan, ang ating kapitbahay. Itong panahon na mararanasan nila ang pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Dahil sa natatanging paraan ni David, no, naranasan niya kagulatan. No, talagang natakot ang mga tao. At hindi lang tao, mga bansa. Hallelujah! Mga bansa. Alam nyo, pag binasa nyo ang Facebook, nagbasa kayo ng mga news, kung sari-sari na lang ng mga negatibo, makababasa nyo, galit sa gobyerno, galit naman doon sa mga NPA, galit, banggaan, galit sa senador, wag daw iboto kahit Kristiyano, nakalulungkot, pinagtatampulan ng klase ng iba-ibang mga salita. At minsan, minsan, naalala ko kahapon, galing po isang pagtitipo na konti lang na, mga 30 katao, naiwan na siguro kami mga 20. At I really appreciate yung may mga tao nagtitiwala and sila'y iniinggan nyo ako na tumakbo at sumali sa politika. Wala.
sumali sa politika. Yes, hindi naman natin pwedeng sabihin hindi makikialam because we are here on earth. Dapat meron, kung ayaw nating makialam, pumayag na lang tayo kung ano nangyayari. At huwag ka na magreklamo. Kung ako sino man ang pinuno mo sa paligid, huwag ka na magreklamo. Hayaan mo na lang. Kaya nga, may pakialam tayo. Ang ating pakialam una ay hindi lang tayo sa magtuligsa, kundi una, ang tungkulin natin, ipinalangin ang lahat ng nanunungkulan. Pati bago pa manungkulan, manalangin na tayo. Ano? At siyempre, maglagay tayo ng ating pamantayan. Ano bang harapan dapat? Pero hindi natin pwedeng pilitin ang tao na bumoto. Alam niyo, lahat ng tao may karapatan yan na pumili ng kanyang gusto. At ang mga tao may kanya-kanyang pamantayan. Pero ang pamantayan niya kung sino magbibigay, malaki. Meron naman ang pamantayan niya kung sino kaibigan, ay ako hindi naman lang mananalo. Pero siyempre, ang Diyos din may pamantayan. Pero dahil sa butuhan, ang Diyos, hindi hinahayaan niya ang pagpili ng tao, kaya butuhan. Ibig sabihin, ang masusunod yung boto ng tao. Kaya ang dapat natin gawin, patuloy tayong mag-akay at pagturo sa mga tao ng katwiran para matuto silang pumili ng taong matuwid. Pero huwag nating expect na makapipili ang mga tao ng matuwid kung sila mismo ay hindi nabubuhay sa katwiran ng Diyos. Amen? Kaya talagang trabaho ng mananampalataya, kung gusto nating mabago ang ating bansa, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ibahagi natin ang pagliligtas ng Panginoon. Humingi tayo sa Diyos ng estratehiya paano natin ma-propagate ang kanyang ebanghelyo. No? Ang gospel ng kaligtasan, yun ang ating magagawa. Ang gospel ng kaharian ng Diyos. Kapag natutunan ng tao ang mamuhay sa kaharian ng Diyos, hindi mahirap pumili ng mga taong karapat-dapat. Pero kahit pa sinong pinakamatuwid ang kumandidato, kung hindi siya sikat, kung wala siyang pera, kung hindi siya popular, ano? Kung hindi siya maganda, nako. Pero ngayon, lamado na yung mga babaeng kumakandidato ng mga may tsura, maganda sa tingin ng iba, no? May kaunting talino, may karisma. Lalo na ngayon sa social media, biro mo kung ikikandidato tapos hindi kaya-aya yung itsura, talagang tatamari siya yung bumoto. Kaya ay ganun ang pamantayan ng butuhan, no? But pwede nating mabago ang pamantayan yan. Ano pwede nating gawin? Ibahagi natin ang gospel ng paghahari ng Diyos. Amen? That's only the way na pwede nating gawin. Yun ang kauna-unahan pwedeng gawin ng mga tunay na mananampalataya. Yung paglalagay ng pamantayan, pangalawa pa lang yun. Magagawa lang natin sumunod ang mga tao kapag ang tao ay nakakilala sa Diyos. Amen? Mga Kristiyano na ngayon, naglalaban-laban pa di ba? Kakandidato daw si Ganre, Kristiyano, kakandidato daw si Ganre, biro mo, pare-pareho ng Kristiyano yan. So, nalilimutan ang ating pangunahing tungkulin. Huwag natin tungkulin, iabante ang kingdom ng Panginoon. Amen? At doon ang Diyos sisimulang kikilos sa isang bansa. Niwala po buhay doon? Katulad ng pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, anumang labanan, anumang hinaharap, o sino mang kakampi ng Diyos, may katiyakan po ng tagumpay. Kapag naging kakampi ng Diyos, yung kakandidato kakampi ng Diyos, yung mga taong boboto kakampi ng Diyos, ay di ang mananalo yung kakampi ng Diyos. Are you with me? Pero pag hindi natin yung ginawa, hindi ko pwede sa mga mananampalataya. Huwag tayo mag-expect na makapaglagay ng mga matuwid. Ang simulan natin, ibahagi ang katwiran ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. No? Hindi lang sa simbahan, sa pamilya, sa paaralan, lalo na ngayon social media, wala namang pinipili at social media. No? And be very careful. No? Hindi naman kailangan mo maging reliyoso sa iyong may pinupost. Just have an strategy. Magkaroon tayo ng, sabi po natin, estratehiya. Hindi yung mapila, no? Estratehiya. Ulitin po natin, estratehiya. Ibig sabihin ito, pamamaraan. Ano? Hindi yung preach ka lang ng preach. Yes, it's good to be a preacher. Kailangan mong pero hindi lang. Kasi, sabi nagpo-post na kami, ang galing ikaw mag-preach, galing ikaw mag-post ng verse ng Bible, gandang ikaw magpayo. Pero ang buhay naman ika niya, gulong-gulo. Siyempre, binabas lamang. Kaya nga, we need a strategy. And God will give us strategy. Like David. No? Ano po sabi ng Isaiah 42 verse 13? Sasalakay ang Panginoon na parang isang sundalo na handang-handa ng makipaglaban. Sisigaw siya bilang hudyat ng pagsalakay at pagtatagumpay sa laban sa kanyang mga kaaway. So the battle belongs to God.
Ang labanan, ang Diyos talaga nakikipaglaban. Kapag ang Diyos ang nakipaglaban sa anumang labanan natin papasukin, aba, sigurado may tagumpay ka. No? Pero mo, ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo. Eh kahit nga sa Jack and Poy, lagi nga sinasabi ng kay bata, ay wala namang diyusan. Gunting, papel ba to? Walang diyusan ika. Eh kasi pag Diyos wala nang tatalo doon. Naalala ko ng kay bata. No? So, ang Diyos ay isang mandirigma. No? Ang kanyang pagiging dalubhasa sa anumang labanan, walang katapat ang Panginoon. Wala kang pwedeng itapat sa Diyos. That's why we need God sa anumang ating ginagawa. Kaya kahit po ang isang nanay, kapag isang nanay mayroong takot sa Diyos, may puso at ginampanan niya, alam nyo, ang pagiging nanay hindi aksidente. Ito'y biyaya ng Panginoon. Bakit? Hindi lahat ng nag-asawa ay nagkakaanak. Tama? Hindi. At hindi lahat naman na nagkakaanak, yun lang may asawa. Kaya ano pa man ang dahilan kung paano nagkaanak ang isang tao, biyaya pa rin yan ng Diyos. Dahil ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng buhay. Hindi ko ini-encourage na yung mga dalaga ay magkaanak kayo. Hindi ganon. Baka mamaya si interpret, pastor, maganda pala yan. Biyaya pala ng Diyos. Ay ako yung hindi na mag-aasawa, magpapaanak na lang. No, hindi ganon, Baka mamaya si interpret. Pero ano pa man yan, iba yon ay ginusto mo yon. Ngayon, kung nangyari na nagkaanak ka, nabiyayaan ka pa rin ng Panginoon. Sabihin, ang pagiging nanay yan ay biyaya ng Diyos. At lahat ng nanay, sino pa man yan, meron niyang, ang tawag doon, may kurot sa kanyang puso, ang Diyos, paano niya gampanin ang pagiging mabuting ina. Bagamat may ina na nagpapabaya sa anak, sabihin na natin, wala tayong tinutukoy. May ina kayang iwanan ng kanyang, hindi lang kanyang asawa, pati kanyang anak, iniiwan, merong inang ganon. Pero, kung meron mang ganon, mas marami ang ina, na kahit pa nga hindi nga mananampalataya, may kurot sa puso mula sa Diyos. Nagampanan ang kanyang pagiging nanay. Iba kasi ang nanay, lalo ba't siya nagpasuso sa kanyang anak. Sabihin nagpasuso, hindi lang yung literal na siya nagpasuso. Siya nagbalaki, nag-aruga, talagang ginampan niya ang kanyang pagiging nanay. Alam niyo, hindi madali ang maging nanay. Sabi ng iba, wala naman. Ang nanay ko walang trabaho. Di ba pag nagpipill up ka ng form? No? Trabaho ni tatay, contractor, o laborer, o seaman, nanay, plain housewife. Ba't sabi, mahirap po maging plain housewife. Kaya nga merong mga nanay may trabaho. Pag sinabi plain housewife, labandera ha. Ikaw rin ay cook. No? Minsan ikaw rin ay utility worker ng inyong bahay parang sa hotel. Siya pa rin nagtitiklop ng hinigaan kahit malalaki na. No? Pati damit nga tinitiklop. Nilabanan, siya pa nagsampay, siya pa rin magtitiklop. At susuotin na lang. Maliligo na si anak. Si nanay pa rin maghahanda. Siya pa rin ang maghahanda ng baon. Siya na nagluto, siya pa rin maghahanda. Pag umuwi pa, siya pa rin maghuhugas ng pinaghandaan. Ganun lang nanay. Tapos, wala naman sweldo. Walang sweldo. Kaya sa mga anak, yes, sa mga magulang siyempre, lalo na sa nanay, ang pagbibigay sa magulang ay hindi lamang isang obligasyon. Ito ay pag-honor. Siyempre, pagka magulang mo kay mayaman pa sa iyo, ano kang pwede mong ibigay na material na, pero anumang bagay na yung ibinibigay, yun ay paggalang mo sa iyong magulang. Hindi dahil sa kailangan ng iyong magulang. Actually, kung ang magulang ay may maibigay, siya pa lagi nagbibigay. Pero bakit? That's how we honor our parents. Kahit hindi humihingi ang aking ina, hindi naman kaya binibigyan humihingi. Bagamat binibiro namin, pero why we give? Kahit maliit na bagay. Pero ang ina, automatic yan. Pag lumapit ka, minsan, dami yan. Minsan, alam mo, nagtatako na sa'yo, naman lagi na ikaw ganito dito. Pero pag lumapit ka, hanap ng maibigay sa anak. Baka gusto mo na rin. Kasi mo sa aking ina Pag ako'y lumapit doon, hindi ko alam, pag talikod ko kung ako'y binabanata ng aking ina. Pero pag lumapit ka, meron ako din ikang gano'n Pero magkukwento yung, yun naman ikang aking saging kinain na ng iyong asawa Pero kaya ako inaalok. Ganun ang mga nanay. Hindi sabi lang. Pero mga nanay, pantay-pantayan sa kanyang mga anak. Lalo na pag siya nagpalaki sa kanyang mga anak. Hindi nga lang sa anak sino mang pinalaki niya sa kanyang bahay, yung pagiging ina. Kaya nga yung pagiging ina, hindi lang sa dugo. Hindi lang sa dugo talaga. Hindi lang sa dugo. Lalo pa nga kung tunay mong anak.
Pero hindi lang sa totoo. Sapagkat sa aming bahay, hindi lang naman mga anak namin ang aming kasama. Kahit sino. Basta nasa sa amin, lalo na ang pangaitim mga kapatiran. We treat them as one of the member of the family. Sapagkat totoo naman, isa lang tayong pamilya. Iba-iba nga lang ang ating pero let us practice that kind of attitude and that kind of culture in our. Kahit mga pamangkin ko, magkakaisa, sino gusto kumain? Meron nga lang, siyempre, hindi mo pipilit. Siyempre, meron kang pamangkin gusto laging karne o gusto yung hotdog. Pag nakita isda, sabi, ba't kaya hindi kumain siya? Siguro alam ng ulam. Pero pag gusto na ako, kahit di mo, masarap ang ulam nyo, dito ako kakain. And yun ang nakatutuwa. Mas masaya kami na kami tinuturing na para din nilang magulang. Okay? So ang pamamaraan at diskarte at estratehiya ng Diyos ay maaaring hindi palaging pinakamadaling gawin o pinakamadaling ruta kumbaga sa daan. Hindi ibig sabihin, dahil ang Diyos ang nagbigay, ito yung madaling estratehiya. Minsan nga parang ang hirap gawin, ano? Pero ang maganda, kapag ang Diyos ang nagbigay, gawin mo lang. Hindi ka mahirapan. Bakit? Nasama ka ng Diyos eh. Katulad kay David, huwag niyo lusubin. Teka muna. Ay, sa dami namin kaaway, pagkakataon ng lusubin. Tapos sasabihin mo, Lord, huwag lusubin. Hintayin niyo nga aking hudyat. Si David sumunod sa Panginoon. Sabi ng number 1, si David ay lubusan nagtiwala sa Diyos kahit sa harap ng kanyang mga kalaban. Nandiyan na ang kalaban eh. Nandiyan na. Kailangan ng lusubin, pero sabi ng Diyos, huwag niyo munang lusubin. Nilabanan ni David ang pagkabahala at takot sa kabila na lumusob na ang mga Filisteo. Lumusob na ang kalaban, nandiyan na. Pero kailangan ni David maging matatag. Sabi ng Diyos, huwag ka muna daw kikilos eh. Huwag ka muna daw kikilos. Para din sa laro, i-dribble mo lang. Huwag ka muna basta kahit duwag, huwag ka muna titira, hintayin mo. Hintayin mo yung mga 3 seconds na lang. Huwag ka mag-alala, 3 seconds na lang. Pag 5 seconds na lang, ipasa mo na kay Ganere. At siya natitira yung last 2 to 3 seconds. Panalo tayo. Sasabi ng coach. So, yun ay coach dito sa lupa. Pwede magkamali, alat tsamba. Pero ang Diyos, kapag sinunod mo, sigurado sasamahan ka ng Panginoon. Kahit pang tira mo yung papangibi, alam niyo mo sa pangibi, patagilid, wala sa forma, hirap na hirap, pero sigurado sushoot yung bola. Bakit? Kasi ang Diyos ang may sabi. Natutunan niya na magtiwala sa Diyos sa gitna ng anumang panganib. Kahit na, paano ito? Baka pag hindi namin lusob kami pangunahan. Pero kailangan magtiwala nila sa Panginoon. Kasi sabi ng Diyos, huwag muna kayong lulusob. Okay? Sabi ng Gawa chapter 23, verse 4 to 5. Kahit duman ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot. Awit sa awit 23, 4 to 5. Ito yung awit ni David, yung ang tawagin ay the Lord is my shepherd. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo'y aking kasama. Ang dala niyo'y pamalo, ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo naman tungkol ay gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Hindi naman pinapagaan yung gagawin eh. Ang pinapagaan yung ating kalooban, yung ating pagtitiwala. Pinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Kahit pa sa harap ng kaaway, hindi ka rin gugutumin. Lagi ang Diyos may provision. No? So, pinahira niyo ng langis ang aking ulo. Tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi na ubusan ang laman ng aking inuman. Wow! And that's very true during this time. Marami na akong narinig ng testimony. Siyempre, yung iba naman talaga may hanap buhay. Kahit pa paano. Hindi nila masyado naging kabigatan ng panlabi. Pero meron tayong mga kapatid na halos walang kita. Buong isang taon. Nagkasakit pa yung iba. No? Napasara, marami sa inyo dito. Mabuti yung may bakery, yung iba, yung may mga tubigan. Siyempre, di mo pwedeng isara yan. Wala kakainin ng tao. Yung mga bigasan, yung tindahan. Pero kahit tindahan nga, may oras pa. Kahit nga mga bakery, may oras. Katulad na lang doon sa amin. From 6 or 5 to 9, isasara mo ulit. Tapos bubuksan mo ulit ng 4 to 6. Kunti lamang oras. No? Pero sa totoo lang, may nabili naman sa likod na dahan. Hindi ko bumili. Lalo na pag bigas, lang hindi mo pagbilhan. Wala kakainin ng mga tao. No. So, pero sa biyaya ng Panginoon,
ang Diyos ay gumagawa at kumikilos. Ano? Ngayon naman, no, marami nagbibigay ng ayuda. Ngayon naman nauso yung community pantry. Siguro, hindi ko man sinabi bukas makalwa. So, kapag nilid tayo ng Panginoon, hindi man buong church o one family or sa aming pamilya, siguro pwede rin namin gawin yun. Siguro, medyo iba lang estilo. Kasi nag-aalala kami doon sa pumunta pa mga tao. Kasi medyo risky ng konti. Siguro, balutin na lang, ibigay na lang sa... But anyway, just a plan. Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang mananalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at itutuloy na sa iyo ang tamang landas. God will show us the way and God will make a way. No? Ang Diyos ay gagawa ng paraan lagi. No? Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Minsan hindi natin alam kung anong paraan ng Panginoon. Pero sa sukdulan ng ating pangangailangan, minsan hindi mo na alam kung saan ka kukuha. Lalo sa panahon ngayon. No? Sino namang uutangan mo, lahat naman ay nangangailangan. No? But God will make a way. Kahit hindi. Sabi ko nga sa aking mga kaibigang pastor, tanggapin natin. Hindi tayo humihingi. They offer. No string attached. Ay nahipo sila ng Diyos. Kahit hindi Kristiyano, sila ang ginagamit ng Panginoon. No? Pero hindi tayo nanghihingi. At minsan nga, may tinanggap ka na, yung pala para lang ibigay mo sa iba. Para lang ibigay mo sa iba. Kahapon nga, hindi ko, ako bira ako manalo sa mga palabunutan. Pumunta po ako sa isang okasyon. Merong palabunutan sila, nagsalitahan, nagbigay ng konting, parangal na konti, mga 20 o 30 lang kaming tao. Ngayon, sabi siya, meron dito ikan 10 bubunutin, makakatanggap ng 500. Pero out of 30 nga ang nakalagay. Minabunot ng 32 yung pala, pasobra wala naman pala, number 32. Minabunot ng 31, edi wala no. 30 lang palang tao. Ay ako'y pan 26. So nakaka-6 na yata nabubunot. Abay nung mabunot, hindi ko alam ano meron ko. Tinawag yung pangalan. Pero yun, nabipabayad ako sa visa at saka sa pongkan. At nahisa sa lagi yan, ang sukli yun na. May sukli yata 150. Yan, ipabayad mo sa iyong binili yan. So, nakatutuwa nung hindi po ako doon sa mga ganong mga raffle, mga ganyan, hindi ako masyadong, kahit ako'y sumasali siyempre, mga raffle sa mga grocery. Napakabihira akong mabunot. Tanda ko lang nung sa Video City, nanalo ako ng player ng BHS. Yun lang ang tatanda kong nanalo. At ako'y tuwang-tuwa. Hala mo kayo nanalo ng house and lot eh. Talagang talon ako. Wow, excited ako. Pinahiram ko yung kay Pastor Ruden. May BHS ako. Pero wala na ako natandaan. Hindi katulad ng aking kapatid, yung sinani. Lahat niya yata nasalihan nung nananalo. Lahat. Kahit ba anong tinataya, kung anong mga marami nagpapataya doon eh. Pero minsan may dadating sa amin, ano ba ito? Ay nanalo kasi kapatid niyo. Sabihin naman, siya ibigay mo ka doon sa ating kapitbahay. Hati-hati niya pag mga bigas. Hindi pa naman uso yung mga pandemic. Okay. Pangalawang bagay, si David ay naghintay at nakinig sa instruction ng Diyos. Importante yon. 1 Chronicles chapter 14, verse 14-15. Kaya muli nagtanong si David sa Diyos at sumagot sa kanyang Diyos. No? Huwag ninyo agad silang salahayin. Palibutan nyo muna at saka nyo sila salakayin. Malapit sa puno ng balsamo. Sabi pa naman, at kapag narinig ninyo na parang may nagmamarcha ng mga sundalo. So merong palatandaan. So ang Diyos nagbibigay ng palatandaan. He will convict our spirit, our heart, and sometimes He will use our surroundings. At lahat ng bagay, magkakaugma-ugma para patunayan ng Diyos, this is my time. And I know this is God's time for this church. Amen? Yung mga palatandaan, yung mga bagay, and not only to this church, to this nation, ito ang panahon ng Diyos. There is a revival na nangyayari. No? Hindi lamang sa bilang, but ay alam nyo, nakatutuwa ang ginagawa ng Panginoon. Alam niyo ng iba na may marahasan. Nakatutuwa, kahit po sa akin. Dami ko nare-receive na mga report sa aking messenger na minsan hindi ko inakalain. Hindi ko ina-expect, pero yun ang ginagawa ng Panginoon. Muling humiling si David sa Diyos para sa kanya mga dapat gawin at sa halip na sumugod, nabigay ang Diyos ng mga estratehiya. At ang binigay ng Panginoon, yung talagang epektibo, talagang mangyayari.
Maraming pagkakataon na napapalampas natin sa ating buhay. Yung ganap na pagsangguni, minsan kasi napapabilis tayo ng ating mga kapal. Kaya importante ang pagsangguni. God will use His Spirit, His voice, His Word, sometimes His servant, no? O yung mga circumstances. Lahat yan gagamitin ng Panginoon. And we must be listen. Kailangan natin maging bukas ang ating espiritu. No? Kasi minsan, ang Diyos, mayroon ang sinasabi, hindi lang natin na pinapansin. Kasi nga, kapag tayo kulang sa pananalangin, pagbabasa ng Bible, pagtalo, kulang tayo sa panahon sa mga bagay na spiritual. Kaya, yes, importante yung mga bagay na physical habang tayo nasa mundo. Pero huwag natin kalilimutan na may mas mahalagang bagay. Yung palakasin natin ang ating buhay spiritual. At simple lang yun, hindi ko tutuusin. Lagi ka lang manalangin. Lagi ka lang mabasa ng Biblia. Magagawa mo pa rin. Hindi man malayo ang tinatakbo, I can run, I can go to other place, kaya ko rin makipag-sosyalan minsan. I have time, sometimes, I have time to watch movies. Pero, ang huwag nating pababayaan, yung ating buhay spiritual. Mahalaga po yun. Para hindi tayo manghina. At saka para lagi tayong merong yung ating sense of the Spirit, yung ating kakayanang marinig ang tinig ng Diyos, ay ang Diyos naman lagi nangungusap sa atin. Ang problema lang minsan kapag sobra tayong busy sa ibang bagay. Para din yan yung may taong may ginagawa. Malimig ko naranasan. Halimbawa, pag sila may ginagawa, lalo pa pag yan ay naka-headphone, siyempre kaya naka-headphone, may ibang, pinapakinggan. Na minsan, para sa kanya, maaaring may kais. Lalo na mga estudyante. Kasi sa amin, may lang estudyante doon. Dalawa doon, yung isa ay nakakapag-aral lang nakahiga si Popoy. Pero yung dalawa, minsan naka-headphone. Minsan ako imig-imig, hindi ako na pinapansin. Dahil nga, merong ibang, ganoon din tayo sa Panginoon. Kapag tayo merong ibang focus, may ibang ginagawa, minsan di natin natin. Kaya huwag nating aalisin yung panahon na may panahon tayo dapat nakikinig sa tinig ng Diyos. Amen? Huwag nating aalisin yun. Sa araw-araw, give time to pray, give time to read the Bible, and was a week lang. And doon sa atin, ngayon, salamat po sa Panginoon sa aming pong pamilya. Isa po sa ginawang revival ng Diyos, yung araw-araw meron kami family devotion. At yung mga prayer ng ibang mga kapatid, ngayon nangyayari. Hindi lamang sila, pati kanyang pamilya nadadala nila sa Panginoon. Pero alam ko, dahan-dahan ng Diyos Kaya naniwala ko, may revival. May revival. Maraming pagkakataon, napapalampas natin ang mga pamuhay na ganap na pagsambuni at yung tinatawag na paghihintay sa Diyos. Nakaligtaan nating lumapit kapag tayo ay may mga pakikibaka upang humingi tayo ng direksyon at mga kaparaanan. Kung ating titingnan si David, kung paano siya lumapit sa Diyos, inuna niyang marinig ang tinig ng Diyos. Hindi siya basta kumilos. Naghintay siya, ano ba Diyos ang iyong instruksyon? At sa bawat galaw na lumipas, kahit hindi na labanan, kahit hindi na sa labanan, nakikinig siya sa Panginoon. Kaya naman, kahit na nga siya ay kinatatakutan na, lalo pa siya nagtatagumpay. Lalo pa nagtatagumpay. Halos wala ng taong gusto makipagbaka sa kanya. Lahat na suko. Lalo na anong panahon ni Solomon. At ito na ipamana niya. Hindi lang ito kay David tumigil. Hanggang kay Solomon. Ay yung mga kilalang tao sa ibang bansa. Sa halip na si away, nagre-regalo pa. Hallelujah. Kaya yung mga kaaway mo, huwag mo intindihin. Time will come, lalapit sa sayo, magre-regalo pa. Hallelujah. Naranasan natin yan. Lalapit sila sayo. Huwag mong awayin. Huwag ka magalit. Sometimes, nakagalit din, pero ikaw pa rin ang aking Diyos. Lagi kong ipinapaalala sa akin ng Panginoon, laging may puwang sa puso natin yung pagpapatawad. Yung pangyayari na pwedeng kalimutan. Nandun na yung kapahagi na yung kasaysayan, pero yung pagpapatawad, pangunawa, dapat huwag natin mawawala yun. Yan lagi natin hingin sa Panginoon. Unawain natin. Alam nyo, pag ang ating puso ay malinis, lagi tayong may kagalakan, lagi tayong nagpapatawad, hindi mahirap ang mabuhay. Dahil kayang-kaya mong lumapit at manalig sa Panginoon. Dahil alaman mo, ang iyong panalangin ay diringgin ng Diyos. Hallelujah. Kahit wala nasa labanan si David, ginabayan pa rin sila ng Panginoon. Ano ba sabi ng awit, chapter 23, verse 6? Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan ninyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay at titira ako sa bahay
niyo, Panginoon, magpakailanman. He always stay in the presence of God. The entire of his life ni David, nasa presensya ng Diyos. Alam niyo ba, ang mga sardote hindi nga makapasok doon sa dahong tipanan. No? Minsan lang sila pumasok at hindi mo basta pwedeng hipuin o lumapit doon sa kabalantipan dahil ang lugar na yun ay banal. Pero alam niyo, si David hindi pare. Pero alam niyo, si David kung saan natutulog? Sa ilalim ng kabalantipan. Why? Dahil naintindihan ni David. Alam ni David kung ano ang pintig ng puso ng Diyos. It's not about your position in this life. It is about your heart. Kung ano meron kang puso sa harap ng Panginoon. Si David, hindi nga siya kasama sa pinagpilian para maging hari. Pero siya pa rin ang pinili ng Diyos. At naging hari at matagumpay na hari. Amen? Pilipos chapter 4, verse 6 to 8, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan ninyo sa magitan ng panalangin na may pasasalamat. Magpasalamat ka na agad. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang nag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng mga tao. Minsan hindi ito maunawaan ng iba. Pero ikaw, maunawaan mo ito dahil sa puso mo na doon ang Panginoon. Bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Kaya anumang posisyon ang mapuntahan mo, hindi mo yan dapat sayangin. Yung karangalan, yung pagiging honorable, pagiging pure ng ating Diyos. Hindi ibig sabihin perfecto ka. Pero kapag lumalakad ka sa Panginoon, kapag isang tao mayroong takot sa Diyos, kapag isang tao may pagsangguni sa Panginoon, kapag isang tao mayroong marunong maghintay sa Panginoon, lalahad ka sa katwiran ng Panginoon. Pangatlo, last but not the least, sinunod ni David ang inuutos sa kanya ng Diyos. Susundin mo ang Panginoon. This is also a barometer. Ito'y sukatan din sa ating buhay. Una, yung tinatawag na i-check natin ang ating puso. Tayo ba nagtitiwala sa Panginoon? Hanggang kailan ka nagtitiwala sa Diyos? Hanggang kailan ka handang maghintay? Hindi katulad lang ito ng paghihintay. Misa kasi yung iba, sa kapwa natin pag tayo nainip, nakakainip, hindi iwanan na nga. Pero ang Diyos, maghintay tayo. Remember, Abraham, pinangakuan ng Diyos sa magkakaanak. Ilang taon naghintay? 25 years. Remember, Jacob, nung maligaw kay, anong pangalan ng kanyang minamahal? Rachel? Si Rachel? Rachel, ano? Naghintay ilang taon? 14 years. Eh, ikaw naman. Para bulaklak pala chocolate na binibigay. Nung hindi lang siya sa text, sumuko na agad. Sabi nga, tunay na pagmamahal ay dapat, kung may maliis na hangarin, nagtsatsaga hanggang wakas. Nagtsatsaga hanggang wakas. Naalala ko yung Pangulo sa amin. Buhay pa hanggang ngayon, malakas. At gigulong-gigulo. Meron siyang, nung high school pa, ay hanggang sila nag-asawa, namatay ng asawa, nawala na sila pareho ng asawa. Abay na yun eh. Silang dalawa. Kaya mo ka susuko, hindi mo alam. Hindi lang ito sa pag-aasawa, example lang yun. Sabihin, ang paghihintay ay, kapag ito'y pinangako ng Diyos, maghintay ka. Kung hindi naman ipinangako ng Panginoon, abay, huwag ka na maghintay. No? Yung iba naman naghihintay sa wala namang hinihintay. No? Huwag ka na maghintay. Pero kung pinangakuan ka ng Diyos, abay, hintayin mo. No? Pinangakuan si Abraham, but for 25 years, saka pa lang nangyari. Pinangakuan si Jacob, and niloko siya ng kanyang biyanan, ng kanyang tiyo Laban. Pero after 14 years, naging asawa pa rin niya si Rachel. At kay Rachel, ipinanganak si Benjamin at saka si Joseph. Di ba? Si Joseph na naging gobernador ng Egypt, na kung saan siya ginamit upang maligtas ang mga Israelita. So, that's how
how the Lord works, no? Paano gumagawa ang Panginoon. Matuto tayong maghintay. Si David, natuto siyang magtiwala. Pangalawang bagay, natuto siyang maghintay. At pangatlong bagay, okay, natuto siyang sumunod sa inuutos ng Diyos. Kaya sabi ng First Chronicles 14:16, kaya sinunod ni David ang iniutos sa kanya ng Diyos. At pinatay nila ang mga Pilisteo mula sa Gibeon hanggang sa Gezer. Yun ang hindi ginawa ni Saul. Sinabi ng patayin lahat, ay nagtira pa siya kasi mas pinakinggan niya ang sinabi ng tao. Minsan kasi, yes, kailangan nating makinig sa sinasabi ng tao. Pero dapat, ang higit na timbangan natin ay ang sinabi ng Diyos. Kahit pa nag-iisa na, kapag ito'y sinabi ng Panginoon, ang sundin natin ay ang sinabi ng Diyos. Gawa 13 verse 22, nang alisin ng Diyos si Saul, ipinalit niya si David bilang hari. Ito ang sinabi ng Diyos, nagustuhan ko si David na anak ni Jesse. Susundin niya lahat ng inutos ko sa kanya. Yun ang nakita ng Panginoon, yung puso ni David na masunurin. At talagang ginagawa ni David. Hindi naman kailangan kayo perfectong Kristiyano. Hindi naman kailangan kayo mukhang holy. Hindi naman kailangan ikaw ay yung talagang kumanamit kayo holy. Lagi ka nang minsan kasi ibang sobrang relihiyoso. Wala yan sa pag-itsurang relihiyoso. It is from the heart at sa iyong pamumuhay. Kahit hindi mukhang relihiyoso every Sunday. It is your life will speak. No? Ang buhay mo pa rin ang magsasalita kung ano ang klaseng isang leader, isang mananampalataya, isang tunay na anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. 1 Samuel chapter 15 verse 22. Pero sumagot si Samuel, mas nakalulugod ba sa Panginoon ang handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa anumang mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghandog ng mga taba ng lupa. Kasi tinutukoy dito si Saulo. Sinuway niya, hindi niya pinatay lahat ng kaaway, hindi niya sinunog lahat ng ari-arian. Kaya sabi niya, maghahandog ako sa Panginoon, iaalay ko naman sa Diyos itong aking mga nakulimbat. Hindi siya kinalugdan ng Diyos. Mas importante sa Diyos ang pagsunod. Amen? Hello? Kaya nga, I always talk to my children. Hindi ito madali. Kasi sabi, hindi man habang panahon akong pastor, sila magkakanak. Like ko sila sabi sa kanila, kailangan matuto kayong maging tapat sa pagbibigay. At pag kayo nagkapamilya, nag-asawa, turuan nyo rin ang inyong asawa na magbigay. At pag kayo nagkaanak, turuan nyo sila. Hindi dahil nasa atin ang pamilya ang pastor, kahit sino. Isang araw, magre-retiro ako bilang pastor. Pero kailangan yung mga ganong katapatan. Kasi ang sukatan ng katapatan pagdating sa ating tinatanggap ay nasimula sa pagbibigay ng ikapo. Yung ikapo kasi yun ang basic. Buhot pa yun. Kasi you cannot give millions kahit pa ikaw yung bilyonaryo if you don't know how to give your tithes. That is the basic. Ang tawag ko doon ay giving 101. Kasi ikaw ay magbibigay ng isang bagay na hindi naman talaga iyo. Sa iyo lang yung pinagkatiwala. No? Pero kailangan mo ibigay. Parang ganito eh. Okay, Jesselyn, ito ay pamimigay mo. This is the 200,000. Pero the 190,000 ay ipamimigay mo. Yung 10% lang ang sa iyo. O, ano ba gano'n? Eh pag yun na hinati niya, katulad ni Ananias Sapphira, then kami po yung magbebenta. Sila naman may sabi, ibibigay din ho namin lahat ang aming pinagbentahan. Pero ang totoo, nagsuot ako, sayang na rin, may bagong cellphone. Maliit lang naman rin. Kahit kaunti at dinugas mo, kailangan mong lumaya doon kasi hindi ka naging tapat sa iyong pangako. Kaya kung meron kayong pinangako sa Diyos na hindi natupad, sabihin nyo sa akin na I will release you. No? I-release natin. At huwag tayong mangangako sa Panginoon na hindi natin kaya gawin. Iba ang tithes. Ang tithes hindi po pangako. Ano ang tithes? Ang tithes ay pagbabalik. Ang tithes ay yun ay pag-honor sa Diyos. No? Because you honor God. Okay? Pero, hindi lamang ito usapan tithes sa lahat ng bagay. Let us honor the Lord. In our praise, in our worship. Doon sa inyong bago, minsan nahirapan kayo pumalakpak. Huwag nyo nang ikahiya. Eh, pag nanonood ka tayo ng mga Korean novela, napapatili pa tayo eh. Eh, Diyos naman ang pinapalakpakan mo.
Hindi ka sa tao papalakpak. Kung ikinahiya, sa tao ka tumitingin. Huwag kang tumingin sa tao. Yung tao kahit gano'n ka-cute, bubulihin ka pa rin. Eh, talagang gano'n eh. Eh, si Cindy nga, kahit gano'n ka-cute, binubuli. Cute. Yes, kahit sino, bubulihin ka. Kahit nakikita ka malayo. Eh, si Jessel nga, minsan lang isang linggo makita ng kanyang mga pinsan, binubuli pa rin. Minsan na nga lang isang linggo, no? Pag nakita lang sa Facebook, bulihan na naman. Eh, gano'n talaga eh. Bahagi na ng ating buhay. At minsan naman yun ang hinahanap natin. Pag hindi na tayo binubuli pa, parang ako hindi na pinapansin na kahit pinsan. yun naman nagpapasarap. Ano. Pero gano'n. Eh, gano'n talaga sa tao. Talagang lahat yan pinapansin. Unti mo sinusuot mo, itsura mo, kaunting tagihawat mo. Lalalaking kapatid ko. Alam mo, may kapatid ako. Sinobit yan. Halos sa mukha niya, hindi nagkakatagihawat. Si Big. Pero pag sila tinit, naghubad ng katawan, puro tagihawat. Puro tagihawat. So lahat naman tayo may kapintasan eh. Di ba? Lahat tayo may kapintasan. Pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, ang mahalaga, yung puso natin, yung ating ginagawa para kay Lord. Kamay ang pumalakpak, ang pinapalakpakan natin. Palakpakan natin ng Diyos. Ang pinapalakpakan natin, pinatasan mo ng kamay, yung Panginoon. Pangalawa lang yung tao para mapagpala sa iyong buhay. Pero higit sa lahat, ibinibigay mo sa Panginoon. Amen? Ang sinasawayan, pinaka-nakakahiyang bagay, yung sumayaw na wala ka namang sinasayawan. Pero ang Diyos kahit hindi mo nakikita, kahit nagsusolo. Naalala ko naman sa punta ko ng Mindoro, pinadala akong gitara doon sa gitna ng pamintahan ng lolo ni Jessie. At ako'y kumakanta doon maagang-maaga kasi nagmimisyon kami sa Mindoro. Makata nagpupuri kasi marami kami kasama sa bahay. Napunta ako doon sa gitna ng pamintahan. Sumunod pala doon yung pamilya ko hinahanap. Bumalik na nung makita ko, nagsisigaw. Minsan ako yata narinig na naiyak. Sabi, kami kinatakot, bigay kasi si Loy. At si Loy, napapalo ba ikayong doon? Nagtutulog gitara, maya-maya ikinaiyak. Siyempre, akala ko lang nakakakita. Siyempre, nakakahiya talaga yun. Kung uso ng Facebook at may nakakuha, baka sabihin nyo, may nasisiraan dito ng ulo. No? Pero dahil sa Panginoon mo ginagawa, wala akong pahala. Pero ako may bumukod sa mga tao. Kaya nga lang nakita pa rin. Okay. Huwag natin kalimutan na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang bagong estratehiya o diskarte upang manalo sa anumang labanan na hindi natin kailangan makipaglabang mag-isa. Hindi mo kailangan gamitin ang buong mong lakas at kakayanan para sa isang labanan. Sasamahan ka ng Diyos. Gamitin natin ating buong lakas sa pagpupuri, pagsamba, pagsunod sa Panginoon. Pero pagdating sa labanan, mahinig tayo sa strategy ng Diyos, sasamahan ka niya. God will give us a new strategy. Not just in our church, not just in evangelism, but in all aspect of our life. Not just, hindi lamang sa pagpapalaki sa ating mga anak, mag-isa hanap buhay. God will give you a new strategy. Bibigyan ka ng mga bagong kaparaanan, bagong ideas. No? Naalala ko yung may-ari nung hindi siya nakapag-aral. Pangarap niya na makapagkuha ng kurso na maging designer. Pero alam nyo ba, paano siya naging sikat na designer? At nakilala kanya mga disenyo noong kanyang kapanahonan, mga 1970s, I forgot his name. No? Isang lalaki na nakilala yung kanyang, hindi lang tailoring, talagang siya. Marami nagpapagawa. Alam nyo, pag siya'y natutulog, kaya pala, in-impress siya ng Diyos, bukod sa Bible, magtabi ka ng notebook at lapis. Ng papel at lapis. Alam niyo, pag siya'y natutulog, mananaginip siya ng design. At yung design na yun iguguhit niya pagkagising. At yun nga, pag yun ay inilabas niya, patok na patok sa mga tao. See? Si William Colgate, alam niyo ba paano siya pinagpala ng Diyos? Hindi dahil sa siya nagbigay lamang, dahil napapanaginip niya ang mga estratehiya. Gumawa siya ng paste, ibinenta, balde-balde, 1 liter. Hindi nabebenta, panlinis ang ipin. Binigyan siya ng Diyos ng strategy. Ilagay mo ito sa maliit na lalagyan. Nung mailagay niya, hanggang ngayon, kahit nabili ka ng close-up, pabili mong Colgate. Ang pangalan nun, William Colgate. See? Marami pa akong testimony. Maraming mga testimony na ang Diyos ay nagbibigay ng mga estratehiya sa panaginip sa iba-ibang mga paraan. Ano mga pamaraan?
God, kapag itinawag ng Diyos maging milyonaryo, God will give you a strategy. Hindi lamang basta, kung pilitin kayo yumaman, magtiwala ka lang sa Diyos, gawin mo lang pinapaba ng Diyos. Hindi mo kailangang pilitin kapag kalooban ng Panginoon. Gawin mo lamang, sumunod ka lamang. Sumunod ka lang. Isaiah 1:19, kung susunod lang kayo sa akin, pagpapalain ko kayo. Kapag sinunod natin ang Diyos, tiyak, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Pilipos 4:6-8, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit nyo sa Diyos. Pinasa natin kayo. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Ilapit natin sa Panginoon. Kapag ginawa nyo ito, siya ang bibigay. Not just strategy, but also peace. Pag ikay may kapayapaan, mas maliwanag, mas fresh ang ating mind. Pero pag laging abala, balisa, hindi fresh ang ating isip, at hindi tayo mapag-isip na magandang mga bagay. So, laktawan natin yan, binasan natin. Kailangan natin magtiwala sa estratehiya ng Diyos. Ito ay nangangailangan ng pagtitiwala sa Kanya, isang mapagpakumbabang puso na laging may pagsangguni. Kahit maliliit na bagay, hindi masamang manalangin, sanggunin natin sa Panginoon. At kailangan handa din tayong sumunod. Amen? Handa tayo lagi. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Dakilang Diyos, dalangin po namin na patuloy kaming turuan mong magtiwala sa iyo. Sa aming pong mga plano, sa bawat laban, sa mga pangyayari, o sa aming mga pagpapasya at mga gagawin. Maaari pong hindi palaging ito ay paraan na nais namin. Subalit, gano'n man ito kahirap, kung ito aming lalakaran ay magiging madali dahil kami iyong sasamahan. Nais po namin magawa mga bagay sa paraan na nais mo, Panginoon. At alam namin, kailangan namin patuloy na magtiwala at sumunod sa iyo. Kaya o aming Diyos, bigyan mo kami ng mga bagong estratehiya, kaparaanan, makalangit, Panginoon, na pamamaraan. Sa aming pong mga ginagawa, sa aming pong iglesia, sa aming ministry, sa aming buhay, sa aming pagpapalaki, sa aming mga anak, sa aming pagiging magulang, maging sa aming Panginoon mga negosyo. Lord, give us a new strategy that we can make re-strategizing, O God, everything na aming ginagawa in this life, especially, Father God, sa propagation ng iyong kaharian, ng iyong Ebanghelyo. Give us a new strategy, Father God, upang maranasan namin ang revival na ginagawa mo sa... At nais namin makita ito at masabayan. Lalo na, Panginoon, kung kami wala pang maayos na system sa internet, provider, O God, bigyan mo kami ng kakayanan na makakaroon kami ng maayos na service provider ng internet. Sapagkat nakita namin ito yung isa sa mahalaga. At ito yung isa sa strategy sa panahon na ito. Bigyan mo kami ng maayos, O Diyos, na mga koneksyon, maayos na gadget, O God, at ito ay gamitin namin, O Diyos. Magamit namin ayon sa iyong mga pinagawa. Not just, O God, for the ministry, but also sa aming mga online works, online business, work from home, sa aming iba pa mga negosyo, Panginoon. Give us a new strategy. O, salamat po, Ama. At maging sa aming kalusugan, thank you, Father God, na hindi man po lahat kami ay may nalalaman sa medisina, nagpo-provide ka ng mga wisdom, ng kaalaman, upang malaman namin paano namin ingatan ang aming sarili, paano kami kakain ng mga tamang pagkain, tamang supplement, tamang mga vitamins, tamang mga kailangan ng aming katawan. Hindi kami dahil natatakot o naging paranoid, kundi dahil ito'y bahagi ng pag-iingat, dahil ito ang kalooban mo, dahil kami, Panginoon, ay iyong templo. Pagpalain mo po ang bawat isa't maranasan namin ang iyong masaganang biyaya ay sumagana sa bawat isa na aking mga kapatid. Sa araw na ito, lahat na po ang mga nanay ng tahanan, alawin mo sila. Bigyan ng kagalaan at kapayapaan. Naniniwala ako, meron kang nakahanda na regalo sa bawat isa. Hindi man namin ito, alam pa sa oras na ito, aking mong dalangin, alawin niyo po ang mga nanay sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you all. And see you again. Thank you.